Grabe, nakakagulat ito. Matindi ang ating Pangulo. Bakit siya nilapitan ni Donald Trump at nagbigay ng respeto at kinausap ang ating Pangulo na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos? At bakit din kinausap rin siya ng dating Presidenteng Biden? At bakit magugulat dito ang mga supporters ng dating Pangulong Duterte? Grabe talaga. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Si Bongbong Marcos Jr. nang sabihin niya sa isang lumang interview na only I know where the gold is. Pinaliwanag niya ang konteksto sa naging interview at muling tinuldukan ang kwento tungkol sa ginto. Lumutang kailan lang ang isang lumang interview kung saan sinabi ni Marcos Jr., quote, "Only I know where the gold is," unquote. I said, you shouldn't kill me because I'm the only one who knows where the gold is. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. en route to the Vatican for the Pope's funeral. The President and First Lady Liza Marcos left Manila for Rome Thursday evening. They will join over 100 dignitaries during Saturday's funeral rites at St. Peter's Square. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bakit si Donald Trump pa ang lumapit kay Pangulong Marcos? Ang hindi mo akalain na pag-uusap sa Vatican. Akala ng marami sa mga pulong ng mga makapangyarihan sa mundo, laging ang maliliit ang lumalapit sa malaki. Pero ngayong linggo, isang pambihirang eksena ang nasaksihan sa puso ng Vatican habang nagluluksa ang buong mundo sa pagpanaw ni Pope Francis. Ang sinasabing best Pope sa mata ni Pangulong Bongbong Marcos, isang hindi inaasang tagpo ang naganap. Donald Trump mismo lumapit kay Pangulong Marcos. Oo, si Trump ang pinakamakapangyarihan ngayon na tao sa Amerika. Hindi nakatiis, hindi naghintay, siya ang unang lumapit sa ating Pangulo. Pero bakit? Kung isipin mo, marami nagsasabing paggalang lang iyon. Therefore, dapat normal lang, hindi ba? Pero teka, hindi lang si Trump, si Joe Biden din, ang dating presidente ng Amerika, nilapitan din si Pangulong Marcos. Anong meron kay Pangulong Marcos? Bakit ang dalawang pinakamalaking pangalan sa politika ng Amerika na minsan magkalaban pa, ngayon ay parehong nagbigay pugay sa isang Pilipino? Mula sa libu-libong lider ng mundo na nandoon, bakit si Pangulong Bongbong Marcos ang pilinin nilang lapitan? Na talaga namang makikita natin sa mga eksena sa Vatican ito habang daang-daang libo ang tao na nakiramay sa St. Peter's Square. Tahimik ngunit makapangyarihan ang kilos ng ating Pangulo at unang ginang Liza Marcos. Nakasuot ng itim si First Lady. Si Pangulong Marcos naman ay may suot na simpleng gray suit. Parehong may maliit ngunit makapangyarihang simbolo ng bandila ng Pilipinas sa kanilang dibdib. Seryoso ang mga mata, matindi ang pagdadalamati, ngunit hindi maitatanggi. May kakaibang respeto ang pumalot sa paligid nila. Pero ano nga ba ang pinag-usapan nila? Hindi ito basta kamustahan lang. Ayon sa mga nakuhang larawan, magkahawak kamay pa sina Trump at Marcos sa isang saglit na tila puno ng sinseridad. Si Biden naman dumapit din, kinausap si Pangulong Marcos. Hindi basta ngiti o tapik lang. Ano ang sinabi ni Trump? Bakit tila may laman ang usapan nila? May mga espekulasyon na ito raw ay ukol sa bagong papel ng Pilipinas sa pandaigdigang larangan.
pero walang opisyal na pahayag. Therefore, ang tanong ay nanatili, ano ang nakita nila sa ating Pangulo? Isang leader na hindi basta binabaliwala, isang Pilipinas na hindi basta kinakalimutan, isang Pangulo na sa mata ng mundo may bigat, may dangal at may lakas. Sa pag-alis nila sa Vatican, isang bagay ang malinaw, hindi natin pwedeng baliwalain ang presensya ni Pangulong Marcos sa panaindigang entablado. Kung si Trump at Biden ay parehong nagpakumbaba at nagbigay respeto, hindi ba't panahon na rin para tayong mga Pilipino ay makita ang tunay na bigat ng ating Pangulo. Hindi ito isang kwento ng swerte, hindi ito aksidente. Ito ay patunay na sa mata ng mundo at sa harap mismo ng ating Pangulong Diyos sa Vatican ay may kinikilalang Pilipinas, may kinikilalang leader at siya, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Have mercy, O God, at purihin ang ating Pangulong Diyos. Lucas 14 verse 11, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa mundo, kaibigan, maraming naghahangad ng kapangyarihan, karangalan at paggalang. Ngunit sa mata ng ating Panginoon Hesus, ang tunay na kadakilaan ay hindi nakukuha sa pag-angat ng sarili, kundi sa pagpapakumbaba. Katulad ng ating nakita kay Pangulong Marcos, hindi niya inuna ang sarili upang magpabida sa gitna ng mga makapangyarihan. Ngunit sa kanyang tahimik na paggalang at taimtim na presensya, kusa siyang nilapitan at pinangaralan, hindi niya hinabol kundi kusa itong dumating. Ganyan din ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon Hesus. Hindi natin kailangan ipagsigawan ang ating mga tagumpay o ipilit ang ating posisyon sa halip sa pagpapakumbaba, paglilingkod at paglalakad na may katapatan sa ating Panginoon Diyos. Siya mismo ang magtataas sa atin sa tamang panahon. Sa makatawid, hindi tayo dapat humanap ng papuri ng tao, kundi ituon ang ating puso sa pagsunod at pagpuri sa ating Panginoon Kristo. Ang ating Panginoon Hesus ang tunay na sukatan ng kadakilaan, kaibigan, isang hari na pumili ng krus kaysa korona ng mundo. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa dami ng humahanga sa atin, kundi sa lalim ng ating relasyon sa ating Panginoon Hesus, ang dakilang hari ng mga hari at presidente ng lahat ng mga presidente. Siya ang ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mapanginoon sa lahat, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba. Hindi po namin nais ang karangalan ng mundo, kundi ang karangalan na nagmumula sa iyo lamang. Sa inyo po ang papuri at lahat ng parangal, o aming Panginoon Diyos, gaya ng iyong ipinakita sa iyong buhay at kamatayan. Nais po naming sumunod sa iyong halimbawa ng tunay na paglilingkod at pag-ibig. Ikaw ang tunay na tagumpay, aming Panginoon at aming Hari, ngayon at magpakailanman. Pinupuri po namin at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at patuloy niyo kaming alagaan. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sa pagtatong sa amot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.